Magandang umaga! What's up mga people? Mga people! Hindi ko na sana dudugtong itong video na to kasi nga tapos na sana pero may naliligaw tayo ng landas na isang kaibigan. Ito yung comment ni Sir Tagahanga number 1. Same item dapat kung magde-demo ka na nakitang video, mas realistic pa. Ito pa isa pang comment niya. So, ito ay naliligaw ng landas. Sabagay, wala naman ako pakialam kasi pera nyo naman yung gagamitin nyo eh. Bibili nyo eh. Okay, wala naman akong dapat patunayan eh. Nasa inyo pa rin yan kung maniniwala kayo o hindi. Kung magtatanong kayo sa mga kapwa nating tanga, bobo, ano ba magiging resulta nun? Magtanong kayo sa may alam. Huwag mahihiyang magtanong. Subukan niya mag-demo sa same item, wag yung kung ano-anong meron siya. Mas kapani-paniwala. Nagbistula pa akong bobo. Sinungaling. Hindi naman ako nagsisinungaling, guys. Kapareho yung ginamit niya. So, eto. Naka-ready na tayo. Susubukan natin. Okay? Ganyan lang talaga. Pagtsagaan natin yung mga ganyan kasi. Pagtsagaan natin mag-explain. Kung naghahanap kayo ng magandang klase ng power bank, legit na power bank, eto guys, si Thunder Black Meta Bunny Slim. True rated po siya na 20,000 mAh. Trusted power, simple choice. So, pwede po siyang pang-charge ng iba't ibang klaseng mga cellphone, tablet, laptop, kahit anong laptop pa yan, mga Bluetooth speaker, at kahit anong klaseng mga cellphone meron ka, kayang-kaya niyang i-charge. Malakas po siya at may kabigatan pero magaan sa bulsa. My God, bumili ka na! At supported pa siya ng power delivery. Kahit anong klaseng cellphone meron ka, kayang-kaya niya. Meron na siyang built-in na napakatibay na cord. So, hindi mo na kailangan ng additional na cord. Itapon mo na yan kasi meron na siya. Supported siya ng fast charging input at output ng power delivery. Sana naintindihan nyo ano ba yan. Si Thunder Black at si Thunder Black Meta Bunny po ay iisa. So, magandang klase siya. Nakasisiguro kayo na ang product nila ay laging bago at quality. You know. Alam nyo guys, si Thunder Black Meta Bunny palang nakita kong slim, maliit pero Hercules yung kanyang lakas. Napakanipis pero mabigat. Kaya niyang kargaan kahit anong laptop pa yun basta Type-C yung kanyang charging input. I-charge natin. Ayun o. Ayun o. Boom! Kaya ba yan ng ibang power bank guys? Tumaas na hanggang 40 watts. Diba? 36. Naglalaro kasi fully charged yung battery nito. Oops. Ang galaw. Ayun nagcha-charge na siya. Boom. Boom. Ang presyo po nito guys, available sa Lazada at Shopee. Nasa 1,199 pesos only. Available sa Lazada at Shopee. Sa mga gustong bumili, nasa description box at nasa top comment section. Maraming salamat. Ba't ako nagpapaalam? Juan Dilasag, tuloy pala. 1 week later. Okay, so ang gagamitin natin, sabi nga ni Sir, dapat lithium charger. Eto. Yan, lithium charger. Tapos, inverter. Pure sine wave pa. Mamaya panoorin natin ulit. Tapos, lithium battery pa yun, guys. Lithium iron phosphate pala. Kalagay LFP. Hindi flooded, hindi gel type. Okay, so panoorin natin yung video. Baka may mga nanonood dito na bago lang at hindi na panoorin yung unang video. Okay, so eto. Ito po ma'am sir, yung set ng unlimited current. Lithium. Unlimited current. So, sino naman yung ayaw yung ganyan? Unlimited tapos libre pa. Lahat naman tayo gusto. Libre. Wala bayad. Battery. Yung battery na ginamit dito, maliit lang.
6 ampere lang siya, pero ang gagamitin ko ay 100 ampere. Kwan pa yan, LiPo4 pa yan or lithium iron phosphate. Yung sa kanya, gel type. Yung charger. Oh, 6,000 watts. yung charger na gagamitin ko rin ay pang lithium iron phosphate din or pang lithium ion. Okay, so wala na masasabi. Sana nga. Sabi ko na nga, magtanong kayo. Inverter. Kaya para makatipid po kayo ng kuryente. O yan, para makatipid daw. Unlimited. Kita nyo yung inverter niya. Sabi ko na nga ba eh, huwag kayong magtanong sa mga attorney. Mga bobo! Huwag kayong magtatanong sa magtanong kayo sa mga may alam. Na yung inverter na yun sa ginamit sa video ay square wave po yan, baka 500 watts lang po yan. Kung nakatatak 2,000, 6,000, di totoo yan. Ang gagamitin ko ay pure sine wave, tapos 1,500 lang po siya. So hindi siya nagsisinungaling. Legit! Tuloy natin. Sa LCD. Oh, ito pa. Yung ginamit na wire dito, kung hindi ako nagkakamali, ay siguro number 8 din naman. Number 10. Mas pino sa akin, tigda dalawang number 4 ay number 8. So, ang equivalent nito ay number 4. So, makapal-kapal. Kaya niyang i-resist ang mataas na load. Tapos, puro diipit pa yung ginamit dito. Kaya may bago na po. Oh, eto. I-share nyo po sa mga technician, sa mga walang alam. I-share nyo sa mga technician, parinig nyo yung tunog ng inverter niya. Ito, paparinig ko sa inyo. Kasi mga technician lang ang makakapagsabi ko nung klaseng inverter yan. Tapos ito pong lithium charger. Saksak po sa taas. Tunog square wave yung inverter niya. Okay, sinaksak niya yung charger. Para tuloy-tuloy habang ginagamit, nag-aarga po itong battery. So, ang ang system doon ay yung battery, paandar rin yung inverter, nakasaksak yung ating charger, tapos nag-charge ulit sa battery. O, parang on time na yung tae mo, kakainin mo on that time. So, hindi mo na kailangan sasaluin mo lang yung tae mo gano'n, tapos kakainin mo. Sasaluin mo rin, kakainin mo. Parang gano'n. Ay, nako. Kaya ang daming mga Pilipino ang na-scam, nabubudol. Yung sasabihan mo na nga, masama ka pa. Alam, pake mo. Wala kang pake. Oo nga, wala. Bahala ka sa buhay mo. Dito malolobat yun. Hindi na kailangan ng kuryente. Kasi ang claim dito, one-time charging lang siya. Unlimited na. O yan. Tapos, isasakpuan natin itong aircon. Yung saksakan po ng aircon, mga guys, mga sir, yung mga FYI, yung saksakan po ng mga aircon kasi ang malalakas yung load, hindi po ganyan yung cord niya. May mga cord dito. Hindi po ganito. Hindi ganyan. Yung baluktot, yung niya, yung dulo yung ganyan, para nakaganyan siya, oh. Kasi kung malakas yung load, tapos nakaganyan, nababali siyang gano'n, nagkakaroon loss. Kaya ginamit sa video ay, hindi ko na sasabing peke. Marami na magagalit. Hindi po ganyan ang saksakan ng aircon. Kahit 1.5 horsepower yan. Lagyan natin ng kahit pa paano ng sound effect. Kakapagod. Oh. Oo, under yung aircon, tunog aircon talaga kasi nga yung plug ng aircon iba. Ang dali talagang mang-scam eh. Okay, para mapadali tayo, hindi ko na na-save. I-on na natin yung inverter natin na pure sine wave, 1,500 watts. Saksak natin dito. O yan, para walang masabi. Umantar na yung ating charger.
Lithium battery charger po yan. Okay? Ibabalik natin ngayon sa kanya, oh. Boom! Ayan. Kunyari nagcha-charge. Oops, tanggal yung is. Naku, nasira na. Eventually. So, ayan guys. Nirekta ko na siya. Kasi nga, nasira na yung ipit. Pero yung positive, hindi pa. Kakabit natin mamaya. Ulitin natin. Tanggalin muna natin. O, ayan o. Iyon natin. Medyo may konting delay sa kanyang output. Yun, meron na. Saksak na natin. Umandar na yung lithium battery charger. Tapos, sa video, wala namang sukat-sukat eh. Wala namang display na ganyan. Basta demo lang na kung anong meron. Ayan, nagcha-charge na siya. So, ang kinakain ng ating charger ay nasa 265 watts. Diba? So, tingnan natin kung madedetect ng battery kasi merong display dito na nagcha-charge siya. Kung nagcha-charge ba, ang madedetect niya kung ano yung dominant. Kung malakas yung charging ang madedetect niya. Pero kung mas malakas yung discharge, yun yung madedetect niya. Dito malalaman ngayon. Okay? Oh, ang nadetect niya ay discharge. Walang charge. Oh, discharge. 3.9 ampere ang nadi-discharge sa battery. Wala pong charging dyan. Diba? Kasi nga, ang nagiging load ay yung sarili niyang katawan. Wala na pong pinagkaiba sa mga ginagawa ng mga itik, yung mechanical generator nila. Ayan, parehas na parehas po yung format dito na pang bubudol. Yung battery, consider as a load ng system kasi ang china-charge nyo. So, saan pinapasa yung load na i-charge niya sana? Kasi ang na-detect niya ay yung load ng sarili niya. Ayan, malakas kumain kung sakasakali yung battery kasi nga, china-charge. So, saan siya kumukuha ng kuryente? Sa inverter. So, saan kumukuha ng kuryente yung inverter? Doon din sa sarili niya sa battery. So, parang kinakain mo, directly tae mo. Ang galing! Ayan, pasintabi na po sa mga kumakain. Parang ganun po. Kung nakakita na kayo ng unggoy na kinain yung tae on that time, ganun po. Magkakasakit o sa bagay sanay na yung unggoy. Kung gusto yung maging unggoy, di pwede. Wala po siyang na-detect na charging. Yung sabi ko na nga po, kung madedetect niya yung malakas na input ng charging, magiging charging siya. Pero dominant po ang discharge. Okay, wala pong ano dyan, wala pong nagcha-charge, wala. Ayan. Pabigat sa battery, yung inverter, plus yung charger, plus ang nagpabigat sa battery, yung sarili niya. Ang hirap niya namang pag-explainan. So, bakit ganon? Yung nangyari kasi nga po, nagkakaroon ng induction, yung pag-transfer ng kuryente. Kinakain ng mga transformer, ayan, nako-convert to heat. Yung iba ay nagiging kuryente, napupunta sa secondary. Yung 100% na kuryente, malamang yung pupunta sa secondary ay almost 50% na lang. Hindi mo na may babalik yon. Kasi yung kinain ng mga circuit sa loob, tapos yung iba ay matatapon. Mako-convert into heat. Okay? Sa bagay, nasa inyo pa rin. Nasa inyong decision kung maniniwala kayo o hindi. Ang kaya lang namin gawin ay mag-explain. Nasa inyo pa rin yan kung bibili kayo ganon or hindi. Okay, so maraming salamat guys sa inyo para sa video na to. Yung link ng ating product ay nasa description box. Yun ang legit. Kasi subok ko na guys. Ang ganda na na power bank kasi pwede mo lang siyang bulsa. Pwede mo siyang dalhin kahit saan kasi nga kasyang-kasya sa bulsa. Malit lang. Boom. Okay, naka-box pa yan. Hindi mas maganda kung walang box kasi nga mas maliit. Nasa description box po yung link. Available sa Lazada at Shopee. Maraming salamat. Bye-bye.